mula kay PHTV, no? Magtago na kayo Chinese Coast Guard dahil US Navy at Philippine Navy sabay na nagpakita ng lakas sa West Philippine Sea. Dahil seryoso talaga mga tol ang Amerika, no, na tulungan ang Pilipinas. Actually, hindi lang Amerika mga tol ang nagpapahayag ng ganyan, 'di ba? Etong kamakailan lang India, no, nag-anunsyo na mga tol. No, ulitin natin, no, ang India kasama yan sa BRICS. Marami nagsasabi hindi daw kasama ang India sa BRICS, no? Search nyo na lang kasi. Nagko-comment na nga kayo sa YouTube eh. Konting click na lang may Google na eh. Sabi nga ni Michael V. GMT, 'di ba? Tapos yung BRICS, yung S daw doon, hindi daw South Africa, no? Saudi daw 'yun. Eh di search nyo na lang nga. Basta yung BRICS, Brazil, Russia, tapos yung I, India. Alright, India yun. Kasama ang India dun sa BRICS. So eto na mga kapatid, no, panonoorin natin to mula kay PHTV. Bago yan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Iniulat na agresibo umanong hinarang ng isang warship ng People's Liberation Army Navy ang isang frigate ng Pilipinas na patungo sana sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea at sinabi na bigo umanong makalapit ang Philippine Navy sa nasabing isla. Dito dapat tayo nakatutok mga tol, no? Dito dapat nakatutok ang bawat sambayan ng Pilipino, hindi sa kung ano-ano mang kulay ng politika ngayon nag-aaway-away. Tignan nyo na lang mga tol kung anong gobyerno, kung anong panig, no, ang makakatulong sa sambayan ng Pilipino para hindi mawala sa atin itong ating soberanya, mga tol. Kasi itong West Philippine Sea, sagana to sa likas na yaman. Sagana to sa mga isda na pwedeng ulamin ng bawat pamilyang Pilipino, mga tol, na may posibilidad na mawala sa atin kung yan ay mapapabayaan ng ating gobyerno. So salamat na lang mga tol, at maraming mga bansa, no, ang willing tumulong at magbigay suporta sa Pilipinas. No, dahil dun sa effort ng ating administrasyon din at ng ating gobyerno, unang-una na-expose ang kung ano-ano mga ginagawang kabalbalan ng China dito sa West Philippine Sea. Na-expose sila mga tol, at yan ang nakikita na ng mga Pilipino. Na-expose din mga tol ang hirap na dinadanas ng mga PCG every time na nagsasagawa sila ng resupply mission, mga tol. Ito pala yung mga dinadanas nila noon na hindi natin nababalitaan, no? 'Di ba? Kasi best friend natin ng China nung mga nakaraan, 'di ba? So ngayon nakikita na natin 'yan. Sinabi sa report ng Philippine Navy na hinarang umano ang BRP Antonio Luna habang naglalayag ito patungo sa Pag-asa Island at pinagsabihan umano sila ng mga Chinese sa radyo na lumayo sa nasabing isla. Pag-asa Island, no, inaangkin nila yun, samantalang may mga Pilipino na may ano na nga dun eh. May tawag dito, may Coast Guard building na nga dun eh. Agad namang pumalag ang mga tauhan ng Philippine Navy at sinabi na walang karapatan ang Chinese Navy na harangan sila sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Tama. Ngunit nagpatuloy pa rin umano ang pagiging agresibo ng mga Chinese. Sinabi din ng Philippine Navy na hindi umano ito ang kauna-unahang pagkakataon na hinarang sila ng Chinese Navy sa West Philippine Sea. Ngunit nangako sila na hindi sila magpapatalo at susubukan nilang bumalik ulit sa Pag-asa Island. Alam mo yung ating mga kasandaluhan, no? Talagang nagpapatupad sila ng ng maximum tolerance kung tawagin, mga tol, no? Kasi sa ginagawa sa kanila ng China, mga militia sa Coast Guard at ng iba pang mga barko ng China, hindi pa pwede mainitin ulo mo eh. Kasi talagang ilalaglag mo bansa nun pag nagkataon, mga tol. Kasi
talaga binubula sila, no? Binubuli sila mga tol nitong mga incheck. Buti na lang meron silang matinding ano, no, matinding pagtitimpi, no, at hindi sila nagpapatol, no. Kaya eto nangyayari. Para siguro sa ilang Pilipino, minsan sa akin din gano'n, nakikita ko, "Ba't ganyan ang ginagawa niyo, ba't di kayo pumapalag?" Pero nakikita kasi natin mga tol, ayaw lang nilang mapahamak itong ating bansa. Kasi nga hindi maganda talaga kung darating tayo sa gano'ng punto na magkakaroon tayo ng giyera, no. Hindi pa kasi kakayanin talaga ng Pilipinas, eh. Ito ay matapos manawagan ang isang mambabatas na i-report ng gobyerno ng Pilipinas sa United Nations ang patuloy na ginagawang paglabag ng China sa naging ruling ng Permanent Court of Arbitration sa West Philippine Sea. Ayon kay Senate President Juan Miguel Zubiri na dapat ibigay ng gobyerno ng Pilipinas ang dokumentasyon ng kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea. At dahil ito sa patuloy na pagtanggi ng China na kilalanin ang naging desisyon ng United Nations. Idinagdag niya na hindi tayo dapat huminto sa arbitral ruling lamang, ngunit dapat nating i-follow up at ipaalam sa The Hague kung ano ang aktual na ginagawa ng China. Dapat ding iharap ng gobyerno sa UN ang paulit-ulit na ginagawang panghaharas at panggigipit ng komunistang bansa sa West Philippine Sea. Actually, alam na rin ng dahig yan, eh. Nababalita na to sa international media, di ba? Napag-uusapan na to sa lahat ng balita sa buong mundo, eh. Alam na rin ng iba't ibang mga bansa kung anong ginagawa ng China rito sa West Philippine Sea. Kahit na meron ng hatol, kahit na meron ng resulta mga tol, baliwala sa kanila yon. Kahit na meron ng UNCLOS, baliwala sa kanila yon. Kahit merong international law, ang sinasabi ng China, sila pa rin ang mananaig mga tol. Mas gusto pa nga nilang ipasunod sa lahat ng mga bansa yung tinatawag nilang One China policy, di ba? Parang kumbaga, parang ang lumalabas, gusto nila sila lang yung kilalanin ng mundo. Pero yung batas na labas sa kanila, ay wala sila pakialam doon. Titigas ng mga mukha nito mga to. Kaya nga rito sa Pilipinas mga tol, no, sana yung susunod na papalit kay PBBM mga tol ay hindi pro-China. Nanalo ang Pilipinas noong July 2016 sa kasong inihain ng gobyerno sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague laban sa iligal na pag-angkin ng komunistang bansa sa halos buong South China Sea. Yan, no, di ba? Ayaw natin masyado, ayaw ng karamihan ng dilawan, ayaw ng karamihan kay Noynoy. Pero ito isang bagay na dapat nyo ipagpasalamat kay Noynoy mga tol, no? Kahit na hindi siya naging ganun hindi siya ganun kamahal ng mga Pilipino. Pero isa to sa legacy niya mga tol. Hindi sa inaano natin si Noynoy mga tol, pero isa to sa legacy niya. Yung administrasyon niya ang nag-ano nito ang submit nito sa sa dahig di ba? Sila yung nag-ano nito sila yung lumaban para dito sa ating soberanya Kaya nga nung pumalit na si Digong, meron ng court arbitration ruling nanalo na tayo Hindi nga lang ipinush ni Duterte dati. Sabi niya pa nga pupunitin niya lang daw yun O ano nangyari? O 6 na taon, best friend natin ng China. O ngayon pumalit si PBBM, gusto niyang ituwid ang kamaliang yun. Kasi masasabi natin mga tol talagang mali yung ginawa ni Digong dyan. Hindi niya pinush Meron ng hatol Hindi niya binigyan ng halaga Gusto niya maging best friend ng China O ngayon ito, pumalit lang ang PBBM administration, ginagawa niya ng paraan. Aba matigas na China ngayon. Mapalag na, hindi daw siya masunurin. Hindi daw masunurin si PBBM, hindi daw katulad nung nakaraang administrasyon, di ba? Ngunit tumanggi ang China na kilalanin ang naturang desisyon at patuloy itong nagdi-deploy ng mga Coast Guard at militia vessel sa ilang mga lugar sa West Philippine Sea tulad ng Iroquois Reef at Sabina Shoal na kung saan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Sinabi ni Zubiri na dapat nating ipakita ang video at photographic na ebidensya ng kanilang iligal na panghihimasok at pagkamkam sa mga teritoryong inaangkin ng ibang mga bansa sa pamamagitan ng patuloy na pagsasagawa ng komunistang bansa ng mga reklamasyon. Saka matibay yung mga ebidensya natin mga tol na talagang matindi ang pag-aangkin nila mga tol dito sa mga isla natin at dito sa exclusive economic zone natin.
'Diba? Itong kamakailan lang, latest na ginawa nilang gigipit mga tol. Yung mga mangingisdang Pinoy na nangunguha lang ng seashells no sa Baho de Masinloc, pang-ulam lang sana, 'di ba? Pinigil nila mga tol, hinabol nila. 'Di ba may dala pa sila mga pamalo nun at pilit nilang ipinabalik yung mga seashells na kinuha ng mga mangingisdang Pinoy. So anong nangyari? Umuwing luhaan. 'Di ba? Walang kakainin maghapon, gutom. 'Di ba? Ganon sila katindi, ganon sila kasakim. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagbigay umano ng ultimatum ang bagong foreign minister ng China na si Wang Yi laban sa presensya ng mga barko ng Philippine Coast Guard at Navy sa South China Sea. At sinabi na dapat na umanong umalis ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Dapat sila umalis dyan. Sinabi niya na wala umanong karapatan ang gobyerno ng Pilipinas na mag-deploy ng anumang naval o Coast Guard ship sa South China Sea dahil pagmamay-ari ng China ang nasabing karagatan. Sabihin niya yan sa UNCLOS, sa international law. Dapat umanong humingi ng pahintulot ang Philippine Navy at Coast Guard sa Chinese government bago sila makapasok sa karagatan ng China dahil nagnadala umano ng banta ang presensya ng sandatahang lakas ng Pilipinas sa kanilang mga isla sa South China Sea. Sinabi rin ni Wang Yi na ipinagbabawal din umano ng kanilang bansa ang hindi otorisadong pangingisda sa South China Sea upang maprotektahan ang kanilang teritoryo laban sa iligal na panghihimasok ng mga foreign vessel. Biruin mo, dapat ganun tayo kalakas mga tol di ba? Kapag pumapasok yung mga militia vessel, alam natin mga pangingisda ang mga barko yun, di ba? Ano gagawin nun dito? Siyempre, manghuhuli ng isda mga tol. Dapat kung paano nila tayo pinapalayas, ganun din gawin natin sa kanila no? Di ba? Yung mga mangingisdang Pinoy natin, liliit ng bangka konting mga isda lang mahuhuli niyan, madadala, hindi naman tonelada makukuha niyan. Samantalang sila, ang lalaki ng mga fishing vessels nila, di ba? Tapos ang dami pa. Toneladang isda yun, kahit madaling araw nang huhuli ng isda yun. Naglalabas lang sila ng isang napakalaking ilaw para pang-akit daw sa mga isda. O yun, kuha na nila lahat. 'Di ba? Kaya itong mga mangingisda natin mga tol, sa takot na rin ng iba, hindi na sila pumapalaot. Naghahanap na lang sila ng ibang mapagkakakitaan. Biruin mo yung trabahong kinamulatan nila mula pagkabata nila, mawawala sa kanila dahil sa mga sakim na to. Iniulat ito matapos ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo ay sumama sa iba pang mga Chinese vessel na kasalukuyang nagkukumpulan malapit sa Ayungin Shoal na kung saan ay nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Oo nga, malaki nga yan. Ayon sa isang US-based na national security expert na si Ray Powell, ang CCG-5901 na binansagang monster ship dahil sa laki nito ay sumama sa isa pang CCG vessel na 4203 at patuloy umunong dumadami ang mga Chinese vessel sa Ayungin na kilala din sa International Maritime Map bilang Second Tama Show. Sinabi ni Powell na ginamit niya ang Automatic Identification System upang matukoy ang CCG Vessel 5901. Ang 12,000 toneladang barko ay armado umano ng mga machine gun at may malaking helicopter platform at hangar na pwedeng gamitin ng malalaking rotary wing aircraft. Ang Chinese Coast Guard Vessel 5901 ay doble ang laki kaysa sa Ticonderoga class guided missile cruiser ng US Navy at mas malaki rin kaysa sa Arleigh Burke class guided missile destroyer. Kaya kahit Coast Guard lang atatakutan mo yun, lalaki no? Bago ito makita malapit sa Ayungin Shoal, ang China Coast Guard Vessel 5901 ay na-monitor sa North Natuna Sea ng Indonesia, isang marginal area na matatagpuan din sa South China Sea sa loob ng exclusive economic zone ng Indonesia. Inaangkin ng Beijing ang pagmamay-ari ng malalaking bahagi ng West Philippine Sea sa ilalim ng 9-dash line policy nito. Patuloy ding ginagamit ng China ang mga Coast Guard vessel at maritime militia upang harasin,
takutin at sundan ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Kung nakikita niyo mga tol, di ba? Ang nababalita sa mundo ngayon ay ang tensyon na namumuo no, sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Tanong, Pilipinas ba ay marami nang nakuha dito sa West Philippine Sea? Halos wala nga, di ba? Kakapiranggot lang eh. Pero bakit sa Pilipinas nagiinit yung China? Mas marami pa ngang nakuha ang Vietnam, di ba? 'Di ba? Mas marami pa ngang na-reclaim ang Vietnam at marami pa silang islang na itayo dito sa West Philippine Sea. Bakit hindi makapalag ang China sa Vietnam, 'di ba? Bakit sila nanggigigil sa Pilipinas? Kasi alam nila yung Pilipinas kayang-kaya nila, 'di ba? Yan ang resulta mga tol. Kapag tayo masyadong nagpaalipin sa ibang mga dayuhan, 'di ba? Yan ang resulta, hindi tayo pumapalag. 'Di ba? 6 na taon silang nasanay ng ganyan eh. O tapos biglang nagpalit ng presidente, hindi pa sila maka-move on mga tol. 2 years pa lang mahigit si BBM 'di ba? So 2 years pa lang so 2 years pa lang ang sakit ng ulo nila pero grabe na sila manggipit, 'di ba? Samantalang sa Vietnam wala naman namumuong tensyon sa kanila, 'di ba? Samantalang Vietnam ang pinakamaraming na buong natayong isla diyan, 'di ba? Pumapalag yung Vietnam eh. Pilipinas, nasanay silang hindi pumapalag kaya yun ang pinag-iinitan nila. Doon nila binubuhos yung pagpapakitang lakas nila mga tol. Yun ang resulta, di ba? Kaya nga sabi natin lagi mga tol, isipin nyo na lang kung ano makakaapekto sa Pilipinas, kung ano makakabuti sa Pilipinas. Kesa yung masyado tayong nagiging panatiko ng isang politiko mga tol, na nakikita na natin mga tol hindi na tama kasi yung nangyayari, hindi na tama yung nagagawa eh. Lalo't lalo pa wala na sa posisyon. Dapat kung sino yung nakapwesto, nandoon na lang yung suporta natin. Kung tama rin naman ng ginagawa. Kung mali, di wag nating suportahan. Ganun lang din naman eh. Pero hindi naman para sa ibagsak, no? Kung baga, hindi natin dapat suportahan kung mali. Pero kung tama naman, dapat suportahan natin. Dapat nga, nagkakaisa na ang bawat Pilipino, mga tol, kaysa nahahati sa gitna eh. Dahil lang sa pagka-idol o pagka-panatiko sa isang politiko, mga tol. No, nagkakaroon ng pagkakahati-hati sa panig ng mga Pilipino. Pero tingnan nyo, habang tayo nagkakaaway-away dahil sa mga politikong kinakampihan ninyo. Yung China, sayang-saya. Oh, saya-saya natin si PBBM, yung administrasyon ng Pilipinas nagagawa na ng paraan ng ibang makasarili din na mapabagsak o di mas mapapadali na sa ating sakupin ngayon ng Pilipinas. O ganun ang sasabihin ng China kapag ka nag-away-away tayong lahat, di ba? So dapat lagi nating iniisip 'yon mga tol, no? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.